Mapagpalang araw pong muli mga minamahal, kumusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago po ang lahat, samahan niyo po ako manalangin. Ang maraming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sinasamba. Tunay nga po, O God, napakabutin po sa aming buhay na natili kang tapat sa kabila ng aming mga pagkakamali at pagkukulang sa buhay. Patawad po, Ama, sa lahat ng mga pagkakamali namin, sa lahat ng haka ng isip at puso hindi tama, patuloy, O Lord, kami po iyong patawarin. At nawa, O God, patuloy, pangunahan mo nga po kami, at patuloy, O God, na kayo po ang mangusap sa aming lahat. Lalapit po namin lahat to, O God, in Jesus' name we pray. Amen. Ang sabi po ng Matthew chapter 26, mula po sa verse 20 hanggang 22, Now, when the even was come, he has sat down with the 12. And as they did eat, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me. And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I? Salamat po sa salita ng Diyos. Ito mga minamahal, yung time ng Passover, na sila po ay sama-sama ng Panginoong Jesucristo at mga disciples nila kumakain. At ito nga po mga minamahal, ang sabi dito, habang sila ay kumakain, ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo na isa sa inyo ang magbe-betray sa akin o ang maghuhuda sa akin. At ang mga tao, itong mga kasama niya doon, mga disciples, ay nalungkot. Sila po ay nagkaroon ng kalungkutan sa kanilang puso. At bawat isa ay nagtanong, sabi nila, Lord, ako ba yun? Alam niyo mga minamahal, sa buhay po natin, minsan, ito po yung mga disciples nakasakasama ng ating Panginoong Jesucristo. At sila po ay mahabang panahon, ilang taon, 3 taon po sila na sila po ay nandun sa ministry, nakasakasama ni Kristo, mga minamahal. So, nagtanungan sila sa bawat isa na, ako ba yun, Panginoon, na maghuhuda sa'yo? Sapagkat sila po, kahit yung mga disciples, ay hindi nakatitiyak sa kanilang mga puso, mga minamahal. Kaya, ito po sa ating buhay, sa ating puso, yamang inyong lingkod din, mga minamahal. Dumating sa pagkakataon na tayo po ay, totoo bang ako ay nakapagpupuri sa Panginoon sa pagkakamali ko sa mga pagkukulang sa buhay, na nagawang kamalian? Lahat po tayo nakakagawa ng kamalian, mga minamahal. Sapagkat dito makikita natin na yung mga disciples ay nagtanungan. Maging si Peter, hindi ho ba mga minamahal? Ilang beses niyang dinanay ang ating Panginoon Jesucristo nung siya po ay hinuli na, pinaparusa 3 times na dininay ni Peter ang Panginoong Jesucristo. Dininay pa, hindi ho ba mga minamahal? At dumating pa ang pagkakataon na nung sila po ay na kasama ni Kristo, sabi ng Panginoon sa kanya kay Peter, get behind me, Satan. So makikita ho natin dito na wala hong exempted, lahat po tayo ay nagkakamali. Sabi nga po ng Book of James sa mga minamahal, hindi po ba na kapag ginawa mo ang kautusan at nilabag mong isa, nilalabag mo na ang lahat. Kanya, ang sabi ho ng Biblia sa Book of James, huwag tayong magtatangi. Huwag tayong tuturing na mas higit yung isa sa isa, mga minamahal, yung mayaman o mahirap, pantay-pantay ho yan. Para na rin ba tayo mga Pariseo? Anong pinagkaiba po natin sa mga Pharisees na gumaganap nga ng kautusan, subalit ang kanilang puso ay malayo naman sa Diyos? Ang sabi nga ng ating Panginoon Jesucristo, pinupuri nila ako ng kanilang mga bibig, subalit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Ganon din ho ba tayo, mga minamahal? We should bear one another's burden. Magdalahan ho tayo ng pasanin sa bawat sa inong tinuturo ng Panginoon. At ang sabi nga po niya sa James chapter 2, verse 8, mga minamahal, na if you fulfill the royal law according to the scriptures, thou shalt love thy neighbor as thyself. Ayun po sinasabi po ng bandang kasulatan, mga minamahal. Huwag po tayong magiging partiality na kinakailangan. Sabi nga po ng Book of James chapter 5 verse 20, mga minamahal, na let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save a soul from death and shall hide the multitude of sins. Ito po, kung ang isang bawat isa'y makapagpapanumbalik ng isang makasalanang kaluluwa, papunta po sa Panginoon, ay nagliligtas po tayo ng kaluluwa at matutuwa ho ang Panginoon diyan. Kanya, mga minamahal, kapag tayo po, itong mga disciples na to, kasama ni Kristo, nandun na sila sa ministry, kasama sila sa ating kapanahunan, sa ating pagpupuri sa Diyos,
Bawat isa atin, maaari yung iba'y gumaganap sa ministry na nagpo-post tayo ng maraming verses sa social media. Sino bang ating pinatutungkulan? Para ba sabihin tayo mga self-righteous? Na para ba makabless ng iba o tayo ang magangat ng ating mga sarili? Huwag ho tayong maging partiality dito mga minamahal. Bawat isa po sa atin, tayo pong lahat ay nagkakamali. Kanya nga po may mga naranasan tayong chastisement sa buhay sapagkat ang mga anak ng Diyos ay pinarurusahan, pinapalo, sapagkat ganun ho ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kanya mga minamahal, wag ho natin sabihin na alam naman ng Diyos ang puso ko eh. Remember ang sinasabi po ng Jeremiah 17:9, for the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Mapandaya ho at mapanlilang ang puso ng tao mga minamahal. Ang Diyos lang ho ang nakakaalam ng puso natin. The Lord searched the heart and I tried the rin, sabi po ng Biblia, to give even a man according to his ways and according to the fruit of his doings. Kanya mga minamahal, pakaingatan natin ang ating puso. Sinasabi po ng Proverbs, hindi po ba? Sapagkat lahat ng issues ng buhay nandyan. Kanya sa bawat hatong ginagawa mga minamahal, wag ho tayong maging mga self-righteous. Nakala natin sa ating buhay ay hindi tayo nagkakamali. Lahat ho tayo ay dumadating sa punto ng buhay, tayo po ay nagkamali. Sapagkat tayo po ay lahat ng kabutihan nating ginagawa ay maraming basahan lamang po sa harapan ng Diyos. Kanya mga minamahal, ang naisin po natin ay makapagpanumbalik tayo ng mga lost soul. Yun ho ang gawin ho natin. Wag ho nating sabihin sa ating mga sarili na tayo ay matutuwid, na tayo mahus. Hindi po mga minamahal. Sapagkat tayo po ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos at habag at awa lamang ng Panginoon. Bakit tayo pinanatiling buhay sa bawat araw? Ang sabi nga po ng Lamentation, hindi po ba? Ang biyaya lamang ng Diyos ang dahilan ba tayo may bawat araw sa ating buhay. Kanya, maging ating kaligtasang natanggap, ito po'y biyaya lamang. Wala ho tayong karapatang magmalaki na ano pa man ating nagawa sapagkat tayo mga minamahal ay kinaawaan, kinahabagan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Kanya, nung sinasabi po dito ng Panginoong Jesucristo na isa sa inyo ay magbe-betray sa akin, ang bawat isa ay nalungkot, ang mga disciples niya at nagtanungan, ako ba yun, Panginoon? Tayo ba yun, mga minamahal? Tayo ba talaga ay tunay na nagbibigay ng kapurihan sa Diyos o para tayo mga Parisi? Tayo masasabi nating Pariseo ng makabagong panahon na sinaari natin na tayo matutuwid at ang iba'y hindi. Remember mga minamahal, ang sinasabi at tinuturo ng ating Panginoon Jesucristo, wala namang matuwid, wala kahit isa, walang nakabot sa kalwalhatian ng Diyos sapagkat lahat tayo ay nangagkasala. Kanya mga minamahal, ang gawin po natin mga minamahal, tayo siyasatin po natin ang ating mga puso. Ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 10 verse 5, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how the Lord Jesus Christ is in you except ye be reprobate. Excuse me po. Kanya mga minamahal, siyasatin ho natin ang ating mga puso, ang ating mga sarili, ang ating mga motive sa bawat araw ng lahat ng ating ginagawa ay tunay na nagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos at tayo ay nag-aakay ng mga lost soul pabalik sa Panginoon. Hindi tayo magiging partiality sa lahat ng mga bagay, mahirap man o mayaman, pantay-pantay ho sa harapan ng Diyos sapagkat ang bawat nangangailangan ng kaligtasan at sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ng Biblia na sino man ang sa kanya tumanggap at sumampalataya ay binibigyan niyang karapatang maging anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang sumampalataya sa kanyang pangalan. Yan lang po ang kaparaanan mga minamahal. Wala pong ibang pangalan silong ng langit sukat na ikaligtas ng tao liban sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa, sa simpleng devotion po natin, pinagpala po tayo ng salita ng Diyos sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyo pong mga salita. Tunay, O God, na kayo lamang po ang aming pong pinapupurin sa bawat araw. Siyasatin mo nga po ang bawat puso. Kayo po ang patuloy na mahayag at mangusap sa bawat sa amin na sa lahat ng aming ginagawa. Kayo lamang po ang nais namin mapapurihan. Hindi po ang aming mga sarili, sapagkat kami, Panginoon, ay mga maruming basahan lamang sa iyong harapan. Pagpalain po ang bawat isa. Sa iyo lamang po puri pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, mapagpalang araw sa bawat isa, and God bless us all. Thank you po.